Umalis si Ate Romelyn Eroy Ibanez ng ating bansa, baon-baon ng magandang pangarap para sa kanyang pamilya. Isa si Romelyn sa mga OFW na nakipagsapalaran sa Saudi Arabia, kapalit ng mas malaking sahod na natatanggap niya kaysa dito sa ating bansa. Subalit makalipas ang halos isang taon, ay iniuwi ito na nasa loob na ng isang kahon at malamig ng bangkay. Ang masakit pa, ang ilan sa kanyang mahalagang organs ay nawawala, kabilang na ang kanyang isang mata at lamang loob. Bagay na dumagdag sa sakit na nararamdaman ng kanyang mga naulila. Ano ang nangyari kay Romelyn Eroy Ibanez sa Saudi Arabia? Mabigyan kaya ng hustisya ang kanyang masakit na naging katapusan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Romelyn Eroy Ibanez, o mas kilala sa tawag na Bingbing, ay pangatlo sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang driver at ang ina naman ay housekeeper. Ang kanilang pamilya ay nabibilang sa mga mahihirap nating kababayan sa Arakan North, Cotabato. Sa kabila ng kahirapan, ay ninais ni Romelyn na makapagtapos ng pag-aaral. Ang kanyang pagtiyatiyaga ay nagbunga dahil nagawa nitong makapagtapos ng 2 taong kurso sa catechism at nagturo ng religion sa isang maliit na community school sa kanilang lugar. Bata pa lamang si Romelyn ay pangarap na nito ang maging madre at maglingkod sa simbahan. Subalit ang kahirapan ay isa sa mga naging hadlang dahil sa ninais niya na makatulong muna sa kanyang pamilya. At dahil maliit lamang ang sinasahod ng isang katikista, ay nagtrabaho ito sa pamilya ni dating Congressman Raymond Democrito Mendoza bilang yaya ng nag-iisa nitong anak na lalaki. Dahil sa angking kabaitan ay napamahal ang pamilya kay Yaya Bingbing. Ganun pa man ay kulang pa rin ang kanyang sinasahod para matulungan ang mga magulang at 3 mga kapatid. Kaya naman ay isa si Romelyn sa mga naengganyo na magtrabaho sa ibang bansa para sa mas malaking sahod at mas magandang opportunity. Bale sa pinirmahan nitong kontrata sa Solid Works Manpower Agency sa Cotabato ay magtatrabaho siya sa Dr. Sultan Al Utaib Medical Polyclinic bilang nursing aide. June 10, 2010 ay nilisan ng noon ay 22 years old pa lamang na si Romelyn ng ating bansa. Subalit nang makarating sa Saudi, imbis na nursing aide, ay nagsilbi siya bilang domestic helper sa employer na nagngangalang Mosfer Yaya Mosfer Al Abbas. Makalipas lamang 3 buwan noong September 7, 2010, ay nakatanggap ang ate niya ng tawag mula kay Romelyn, kung saan ay sinabi nito na malapit na siyang umuwi. Base sa salaysay ng ate ni Romelyn na si Mira, ay tumawag sa kanya si Romelyn ng bandang alas 9 ng umaga, at sinabi nito sa kanya na uuwi na siya. Kailangan niya lamang umanong permahan ang ilang mga papeles kinabukasan. Ito na ang huling beses na nakausap nila si Romelyn. 2 araw matapos iyon, September 9, 2010, ay nakatanggap ang pamilya niya sa Cotabato ng isang sulat mula sa Philippine Overseas Labor Office, Overseas Workers Welfare Administration o POLO-OWA, kung saan ay nakalagay ang masamang balita. Ayon sa death certificate na Romelyn, ang sanhi ng kamatayan ay ang pagpapakamatay base sa isinagawang autopsy report ng Ministry of Health sa Saudi. Ang sanhi ng kamatayan ay ang pag-inom nito ng asido na siyang naging dahilan ng pagkakaroon ng komplikasyon sa kanyang mahahalagang organs. Subalit hindi ito ang naging findings ng isinagawang forensic examination ni Dr. Maima sa katawan ni Romelyn. Ayon kasi sa kanya, ay nagtamo ito ng mga saksak sa kanyang leeg, sikmura at pulso. Nakitaan din ang biktima ng paso ng sigarilyo. Imposible umano na magpakamatay ang dalaga sa pamamagitan ng pagtarak ng kutsilyo sa kanyang sarili bago ito uminom ng asido. 4 na buwan makalipas ang insidente, ay nakipag-communicate sa isa sa mga kamag-anak ni Romelyn ng katrabaho nito.
Base sa report ng Bulatlat, ayon sa katrabaho ni Romelin na nakiusap na huwag ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan sa takot para sa kanyang kaligtasan. Ayon sa kanya, nang dumating siya sa Saudi, ay nagtrabaho siya sa amo na si Nora Madi Mumil Al-Abbas. Hindi pa man siya nagtatagal ay inalok siya nito na gusto nitong bilhin ang kanyang isang mata para ilipat sa kanyang anak na may problema sa paningin, kapalit ng malaking halaga. Tinanggihan niya ang alok nito na ikinagalit ng amo at mula noon ay kinulong na siya ng amo sa isa sa mga silid sa bahay nito. Habang naroon ay napansin niya na tila naging mabait ang pakikitungo nito sa kasama niyang si Romelin. Isang araw ay narinig niya na umiiyak ito at nagmamakaawa. Maya-maya pa ay narinig niya na humihingi ito ng tulong. Inabot ng halos ilang oras bago binalot ang bahay ng katahimikan. Nang sumilip siya sa bintana ng silid ay nakita niya ang dalawang pamangkin ng amo na bumaba mula sa second floor. At nang makasiguro na wala ng tao sa bahay, ay sinira niya ang lock ng pintuan kaya niya nagawang makalabas. Agad niyang hinanap si Romelin at nakita niya ito sa kusina, duguan at may nakatarak pa na kutsilyo sa balikat. Tinulungan niya si Romelin at agad na dinala sa labas ng bahay, bago siya tumawag ng taxi. Buti na lamang at ang taxi na kanyang nakita ay minamaneho ng isang Pilipino. Pinakiusapan niya ito na dalhin nila si Romelin sa ospital kung saan ito nalagutan ng hininga. Ito ang naging dahilan para pagdudahan ng pamilya ang naging kamatayan ni Romelin at agad silang humingi ng tulong para sa imbestigasyon sa tunay na nangyari. Dumaan pa ang araw, linggo hanggang makalipas ang 4 na buwan. Subalit walang update na nakukuha ang pamilya sa Pilipinas. Base sa Philippine Embassy, ay naghihintay pa sila ng police report mula sa local authorities ng Saudi. Kasabay nito ay may kinuha na umano silang local law firm para sa pag-aasikaso ng kaso. September 29, 2010 ay nakipagkita ang Philippine Ambassador sa Saudi noon na si Antonio Villamor kay Prince Muhammad bin Fahad bin Abdulaziz Al Saud, ang emir ng Eastern Province ng Saudi, kaugnay sa kaso ni Romelin, at nangako naman ito na pag-iimbestigahan ng mabuti sa Saudi officials ang kaso. Makalipas ang ginawang imbestigasyon noong February 16, 2011, ay nakatanggap ang Philippine Embassy ng kopya ng report ng imbestigasyon, subalit hindi nila ito inilabas sa publiko. Ganun pa man, ayon sa report ng Inquirer.net, isang embassy official ang nagbunyag na base sa resulta ng ginawang imbestigasyon at forensic, si Romelin ay nagpakamatay, bagay na hindi kapanipaniwala dahil hindi iyon ang sinasabi sa resulta ng ginawang analysis ng doktor na tumingin kay Romelin, kaya naman muling humingi ng tulong ang pamilya at hiniling ang reinvestigation ng kaso. Nag-file ang mga official ng Philippine Embassy sa Riyadh ng reinvestigation. Kasabay nito ay kinuha din ng Philippine Embassy ang serbisyo ng local Sharia lawyer. Subalit makalipas ang 6 na buwan nang mapansin ng pamilya na tila walang patutunguhan ng kaso, ay iniatras nila ang request na reinvestigation. Sa kagustuhang makita na at maiuwi sa kanila ang labi ni Romelin. Sa tulong ng Philippine Embassy, OWA at DFA ay naiuwi ng bansa ang labi ni Romelin makalipas ang halos 1 taon noong August 24, 2011. Sa pag-uwi ni Romelin ay mas lalo pang nadagdagan ang sakit na nararamdaman ng kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kalagayan ng katawan nito. Nawawala kasi ang kaliwa nitong mata, dila, utak, puso at mga lamang loob. Sa halip ay mga tela at bulak ang laman nito sa loob. May tahi din ito mula sa itaas na parte ng kanyang dibdib hanggang sa kanyang pagkababae, at isa pang tahi mula sa kanyang ilong hanggang sa kanyang kilay. Ang katawan ni Romelin ay inihatid sa kanyang huling himlayan sa kanilang bayan sa North Cotabato. Ang pagkamatay ni Romelin ay isa lamang sa mga kaso ng mga OFW na misteryosong namatay sa ibang bansa. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes.
Thank you so much po and see you in my next video.